Isang matinding pakikipagbakbakan na naman ngayong araw. Sanay na ako sa ganitong setup ng pamimili. Kaso nga lang ngayon, medyo may konting dagdag trabaho. Naubusan kami ng alcohol at iba pang pang-disinfect. Mabuti na lamang at may kapitbahay akong napakiusapan para bantayan ng saglit si Baby. Kahit mga 3 oras lang. Hindi naman siya tumanggi kasi inabutan ko naman siya ng 300 pesos. Sa panahon ngayon, bawat salapi ay napaka-importante. Eto na, ang pinakapasakit sa pag-grocery ay ang pila. Napakatagal, sobrang nakakainip. Sa ngayon, napagastos ako ng humigit kumulang na 4,000 para sa isang linggong konsumo namin ni Baby. Aside sa pag-grocery, kailangan ko din magpunta sa iba't ibang pamilihan para makahanap ng panglinis. Ito kasi ang bagay-bagay na napakahirap hanapin. Takbo dito, takbo doon, hanap dito, hanap doon. Pila ulit. Wala pa rin. Ang hirap hanapin. At yun, nakachamba rin. Tila isang kumikinang na dito pag nakakita ka ng alcohol sa isang store. Pag uwi sa bahay, ligo, linisan kagad ang mga pinamili. At maski ang mga pang-disinfect, ay dapat i-disinfect din. Yan ang mindset na dapat. Maski anong nanggaling sa labas, ay dapat linisin para sure, di ba? OA na kung OA. Ang importante, may iwasan ng virus. Isa sa mga abilidad na natutunan ko ngayong quarantine ang pagtugtog ng keyboard. Nag-download ako sa application sa cellphone for tutorial. Eto, pinagpraktisan ko ng ilang beses. Sa wakas, medyo na perfect ka na din ng isang pyesa. Para sa akin, bagay na bagay itong kantang to sa nangyayari sa panahon ngayon. Moonlight Sonata by Beethoven. Napakalungkot, napakasakit, napakadilim ng tono ng piyesang ito. Kaso, mukhang mayroon yatang ayaw ng ganito kaseryosong kanta. Ang kulit-kulit talaga nitong batang to. Pero talaga nakakatuwa. At nakakalimot ako sa mga problema pagkasama ko siya. Pag tumatawa siya, nasisiyahan din ako. May masasaya talagang mga araw. Pero meron din namang medyo mahirap at malungkot. Sa di inaasahang pagkakataon, na-browse ni Bibi ang album sa phone ko at nakita niya ang litrato nilang dalawa ng nanay niya na kinuhaan ko nung huling Pasko. Pilit kong iniiba ang atensyon ni Bibi, ngunit tuluyan na balot ng kalungkutan ang puso niya, lalo na nang bumalik sa kanyang alaala ang kanyang nanay. Napakasakit makarinig ng isang iyak ng pangungulila. Hanggang ngayon, nag-iisip pa din ako ng paraan para ipaliwanag kay Bibi ang nangyari, kaso sobrang bata niya pa para maintindihan ang lahat-lahat. Wala na si Mami. Ano ba yan? Mali pa ang entrada ko.
Mabuti na lang at dun sa isang bag na pinadala ng nanay niya nakalagay ang mga paboritong laruan ni Bibi. Binaling ko na lang ang atensyon niya sa mga ito. At kahit papaano, naibsan ang lungkot niya at nanambalik ang ngiti sa kanyang muka. Huwag ka mag-alala, Bibi. Kahit wala na ang nanay mo, akong bahala sa'yo.